Nag-umpisa ang movie sa isang hapunan kung saan napansin ni Lo ang kanyang nobyo na si Raul na pribadong kinakausap si Sandra. Nang tanungin ni Lo kung ano ang kanilang pinag-uusapan, sinabi ng babae na siya ang pinangalanang presidente ng Mexican Olympic Federation. Pinuri ito ni Lo at sinabi ni Sandra na sabik na siyang pumasok sa kanyang career na pinapangunahan ng kalalakihan. Naalala ni Magdalena na ganoon din ang trabahong gusto ni Lo kaya nagsumikap siyang maging isang commentator sa sports kahit na itinanggi ni Raul na hindi para sa mga babae ang ganoong trabaho. Ipinagtanggol ni Magdalena ang kanyang kaibigan sa pag-aakala na pwede pa ring buhayin ni Lo ang kanyang career. Gayunpaman, iniisip ng nobyo ni Lo na dahil nasa 40 na siya, hindi na dapat siya sumubok ng bagong bagay. Sa kabila nito, sinabi ni Sandra na ang Mexican Sports Channel ay naghahanap ng bagong babaeng direktor, kaya iniisip niya kung interesado dito si Lo. Muli, hindi ito hinikayat ni Raul habang sinasabi ni Magdalena na nasa harap ng kamera si Lo, hindi sa likod. Dahil si Lo ang naging sentro ng kanilang pag-uusap, namula siya sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos ng hapunan, pinagalitan niya si Magdalena sa pag-uusap ng ganoong bagay. Sinabi ni Magdalena na nagbago na si Lo mula nang makipag-date siya kay Raul na patuloy na inaantala ang kanilang ugnayan. Kinagabihan, sinubukang akitin ni Lo ang kanyang nobyo pero hindi nito pinansin ang kanyang pang-aakit at nagtanong tungkol sa kanyang lakad bukas. Hiniling ni Lo kay Raul na samahan siya nito pero tumanggi ito. Sumunod na araw, maagang umuwi si Lo mula sa kanyang lakad at nahuli niya sa akto si Raul na sinisibak si Sandra. Agad na sinubukan ni Raul na magdahilan pero sa huli ay sinabi niya na gusto niyang makasama si Sandra dahil mahusay silang magkasama bilang isang intelektual na mag-asawa. Lalo itong ikinagalit ni Lo at ipinaalala sa kanya kung paano niya ito inalagaan sa nakalipas na taon. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Raul na umalis na ng bahay. Hindi nagtagal, pumunta si Magdalena sa lumang apartment ni Lo kung saan nadaanan niya ang isa pang nangungupahan na si Javier na nakikipaghiwalay sa nobya nito. Pagpasok niya sa apartment, nakita niya si Lo na umiiyak sa pagkawala ng 15 taon dahil kay Raul. Naniniwala siyang sira na ang kanyang buhay pero iginiit ni Magdalena na pwede siyang magsimula ulit. Tumanggi dito si Lo dahil gusto niya lang na magkaroon ng tahimik at magandang tahanan. Dahil dito, iginiit niya na babawiin niya si Raul pero sinabi ni Magdalena na maglibang na lang siya dahil hindi na siya nakakapag-enjoy sa loob ng 2 taon. Sa buong maghapon, silang dalawa ay uminom lang. Kinagabihan, nagising si Lo mag-isa nang may narinig siyang ingay mula sa kabilang apartment. Lumabas siya para tignan ito at nakita niya si Javier na nakikipagbardagulan sa bago nitong babae. Nagpakilala ang batang lalaki sa kanya pero humiling si Lo na patayin na nila ang malakas nilang patugtog. Sumunod na araw, napansin ni Lo ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa sports channel na naghahanap ng babaeng direktor kaya nagkaroon siya ng ideya. Sinabi niya kay Magdalena na gusto niyang makuha ang trabaho para mapabilib si Raul at mabawi ito. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Magdalena na hindi na siya nagtrabaho mula nang makasama niya si Raul kaya wala siyang sapat na karanasan para sa trabaho. Kaya, ginamit nila ang asawa ni Magdalena na si Pedro para gumawa ng magandang background para kay Lo kahit na nag-aalala sila na pwede silang makulong dito. Kinagabihan, habang matutulog na si Lo, nakarinig ulit siya ng malakas na patugtog mula sa apartment ni Javier kaya kinatok niya ito at pinagalitan ng kasama nito sa kwarto. Inimbitahan siya ng lalaki na sumali sa kanilang party pero iginiit niya na meron siyang mahalagang lakad bukas at kailangan niyang matulog na kaya hiniling niya na patayin na ang kanilang patugtog. Gayunpaman, hindi sila tumigil magpatugtog kaya tumawag si Lo ng pulis para magdulot sa kanila ng problema. Sumunod na araw, habang naghihintay si Lo sa kanyang interview, narinig niya ang nag-i-interview na si Jerry na pinupuri ang isang aplikante. Sinabi pa nito na naghahanap sila ng isang direktor na nakatuon sa pamilya, kaya ang ina na aplikante ay pabor sa kanya. Pagkatapos, napagtanto ni Lo na ang kanyang mga kakumpetensya ay pawang mga ina, kaya delikado ang kanyang kalagayan. Dahil dito, kinakabahan siya habang siya ay ini-interview. Nang mapansin na hindi humanga si Jerry sa kanyang aplikasyon, nagsinungaling siya na isa siyang ina. Sa wakas ay nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya pinuri siya nito at sinabi na ang mga finalist para sa posisyon ay magkakaroon ng field trip sa weekend para makita ng kumpanya kung sino sila. Sumunod na araw, habang nag-aaral si Lo ng kanyang presentasyon sa cafe, napadaan si Javier.
Nangongolekta ito ng mga pirma para mapanatili ang kanyang aso na si Movi. Kinagabihan, narinig niya na nagpapatugtog na naman ng malakas ang kanyang kapitbahay, kaya agad siyang tumawag ng pulis. Inaresto ng kapulisan ng dalawang lalaki, kaya sumigaw ang mga ito sa bintana ni Lu, alam na siya ang tumawag ng pulis. Sumunod na araw, nagpresenta si Lu ng kanyang ideya tungkol sa pagpapanatili ng mga manonood sa kanilang channel na umani ng palakpakan. Hindi nagtagal, nalaman niyang kabilang siya sa finalist pero kailangan niyang isama ang kanyang pamilya sa trip sa weekend. Tinawagan niya si Jerry para hindi siya makasama sa trip at nagsinungaling siya na hiwalay na sila ng kanyang asawa. Gayunpaman, nakompromiso siya na dapat niyang dalhin ang kanyang anak. Dahil wala ng pagpipilian, nakipagkita siya sa kanyang kapitbahay at nag-alok na pwede na silang magpatugtog ng malakas kahit kailan nila gusto kung isa sa kanila ang magpapanggap na anak niya. Dagdag pa niya na kapag naging maayos ang kanyang plano, aalis na siya ng apartment. Tumanggi si Javier pero gusto ng kanyang kaibigan na makapag-party ulit ng buong gabi. Noon lang, nakita ni Lucy Movie sa kanilang apartment. Naalala niya na kailangan nila ng mga pirma para mapanatili ang aso, kaya nag-alok siya ng tulong kapalit ng kanyang pabor. Sa wakas ay sumang-ayon na dito si Javier. Hindi nagtagal, sumama si Javier kay Lo sa trip ng kumpanya. Gayunpaman, pagdating nila sa venue, kinabahan si Lo at naisip na umatras na lang pero hinikayat siya ni Javier na magpatuloy dahil naroon na sila. Hindi nagtagal, binati sila ng CEO ng kumpanya na si Oliver at sa pag-aakalang hindi ito kumbinsido na magkamag-anak sila, nagsimulang magbahagi si Lo tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng anak sa murang edad. Pinigilan siya ni Javier at sinisikap na kumilos siya ng normal. Pagkatapos ay ipinakilala sila sa iba pang empleyado ng kumpanya na si Martin at asawa nito na si Adriana, si Francisca at asawa nito na si Pancho, at asawa ni Oliver na si Denise. Nakilala rin niya ang kanyang katunggali na si Maria at asawa nito na si Alberto. Tiniyak ni Martin sa mga kababaihan na ang kanilang pamamalagi ay hindi kompetisyon, kundi bilang isang paraan lamang para makilala ang kanilang magiging direktor. Kalaunan, ang dalawa ay pumunta sa kanilang kwarto, kung saan patuloy pa rin si Lo na nag-aalala sa kanilang kasinungalingan at hindi napansin ang tagapag-alaga na si Chelada na nakatayo sa kanyang likuran. Sa pag-aakalang narinig siya nito, mabilis siyang nagdahilan na iba ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Javier na si Chelada ay isang bingi, kaya hindi nito narinig ang kanyang sinabi. Nang umalis na ang tagapag-alaga, humiga si Javier sa kama. Sinabi ni Luna sa kanya ang kama na yon, pero sinabi ni Javier na wala ng ibang kama, kaya kailangan nilang magtabi. Kinahapunan, ipinakilala ni Martin si Lo sa kanyang anak na babae na si Andrea at mga anak ni Francisca na sina Panchito at Pancha. Dahil ang kanilang mga anak ay kaedad ni Javier, naniniwala si Martin na magkakasundo sila. Hinila ni Javier si Lo sa isang tabi at pinaalala na 23 taong gulang na siya at hindi isang teenager. Gayunpaman, sinabi niya dito na magpanggap muna siya na isang teenager ngayong weekend. Kinagabihan, naghanda si Oliver ng isang laro kung saan dapat nilang sagutin ang mga tanong para patunayan kung sino ang higit na nakakaalam tungkol sa kanilang pamilya. Sa huli, si Lo at Javier ang nakakuha ng pinakamababang score. Bilang huling katanungan, tinanong ni Oliver ang mga babae kung ano ang ambisyon ng kanilang asawa o anak. Naalala ni Lo na nakita niya si Javier na nakasuot ng soccer jersey at naglalaro ng soccer ball, kaya ipinagpalagay niya na pangarap nitong maging isang profesional na manlalaro. Gayunpaman, mali ang kanyang akala dahil gusto ni Javier na maging isang manunulat. Sa huli, nanalo ang katunggali ni Lo na si Maria. Habang pabalik na sila sa kanilang kwarto, sinabi ni Lo na karamihan sa mga lalaki ay gustong sumali sa sports. Kinorek siya ni Javier na hindi na siya bata at ang soccer ball sa kanyang bahay ay sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, pinaalalahanan niya si Lo na itigil ang pagtrato sa trip na isang kompetisyon dahil gusto lang ng board na makilala ang kanilang magiging direktor. Sagot ni Lo na pipilitin niyang manalo bukas, kaya pinayuhan niya si Javier na ang lahat ng bagay sa buhay ay isang kompetisyon. Sumunod na araw, nagtulungan ang mga pamilya para sa ilang mga laro pang sports kahit na mukhang mas nakapokus si Javier sa pakikipagharutan kay Andrea. Sa tennis, parehong naging mas competitive sina Maria at Lo. Sa huli, nanalo sina Lo at Javier, kaya nagyakapan silang dalawa sa tuwa kahit na bigla itong naging awkward. Kinalaunan, gumugol si Lo ng oras sa tabi ng pool kasama ang iba pang mga babae kung saan gumawa siya ng kwento na iniwan sila ng ama ni Javier ilang taon na ang nakakaraan. Hinimok siya ng kababaihan na maghanap na ng bagong pag-ibig dahil sapat na ang kanyang sakripisyo para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, pumunta si Javier sa pool at tinanggal ang kanyang t-shirt. Na-distract dito si Luke at napagtanto na kaakit-akit pala
nawala si Javier. Para pakalmahin ang sarili, tinanggal niya ang kanyang sombrero at nilaro ang kanyang buhok kung saan napansin siya ni Javier. Sa sandaling iyon, napansin din ni Javier na kaakit-akit si Lo. Kinalaunan, habang nagtitipon sila para sa inuman, nagkomento sina Andrea at Javier tungkol sa pagiging malapit ni Panchito sa kanyang ina. Tahimik na pinagalitan ni Lo si Javier dahil sa panliligaw sa anak ng kanyang potensyal na boss. Pagkatapos, napansin niyang magiliw si Francisca sa kanyang anak kaya sinubukan niya itong gayahin kay Javier kahit na medyo awkward. Nang makita ito, inisip ni Francisca na malapit talaga si Lo kay Javier simula nung bata pa ito. Ang dalawa ay patuloy na nagpanggap na malapit sa isa't isa kahit na sa huli ay nagmumukha na itong malaswa. Pagkatapos, nagkomento si Maria na ang gayong pagiging malapit sa isang matandang anak na lalaki ay tila kakaiba, kaya sinabi ni Pancho na lahat sila ay mahusay na ina. Dahil dito, sinabi ni Martin kung paano itinataguyod ng kanilang kumpanya ang mga nagtatrabahong ina dahil karamihan sa kanila ang may pinakamalaking agwat ng sahod sa kabila ng kanilang kwalifikasyon. Nilalayo ng kanilang kumpanya na huwag itong tularan sa makatuwid ang kanilang pagpupumilit na magkaroon ng isang ina para maging direktor nila. Nang marinig ito, nakonsensya si Lo sa kanyang kasinungalingan. Kinagabihan, nagsama-sama ang matatanda habang nag-iinom ang mga bata. Hindi nagtagal, ang mga mag-asawa ay pumunta na sa kanilang kwarto at naiwan si Lo. Nang mapansin ang kanyang kalungkutan, nilapitan siya ni Javier kaya inamin niya na hindi na niya kayang magsinungaling at kunin ang posisyon mula kay Maria na mas higit na nangangailangan para sa kanyang anak. Noon lang, nilapitan ni Maria si Lo kaya umalis si Javier para makapag-usap silang dalawa. Sinusubukan ni Maria na tanggalin ang namamagitan sa kanila ni Lo. Nakikiramay siya dahil pareho silang nagsusumikap para makuha ang posisyon, bagamat nagtataka siya kung bakit hindi kailanman nagtagpo ang kanilang landas. Pakiramdam na mabubuking, sinubukan ni Lo na umamin pero inalis ni Maria ang kanyang iniisip at hiniling na sana ay swertehin siya. Nang bumalik na ito sa kanyang asawa, sinabi ni Maria ang kanyang mga hinala kay Lo. Pagkatapos, nilapitan ni Lo ang mga bata para mag-good night pero inimbitahan siya ng mga ito na sumama sa kanilang inuman. Sa tukso, pumayag si Lo at alasing. Pagkatapos siyang ihatid sa kanyang kwarto, nilapitan si Javier ni Andrea na gustong magpalipas ng oras kasama siya. Gayunpaman, nag-aalala si Javier kay Lo kaya tinanggihan niya si Andrea. Pagkatapos, tinignan niya si Lo at tinulungan itong masuot ang kanyang pajama. Sumunod na araw, sa isang pangangaso, tinukso ni Javier si Lo tungkol sa kanyang mga aksyon kagabi. Gayunpaman, sinabi rin niya kung gaano siya kasaya, kaya nag-iisip siya kung bakit napakarami ng kanyang pinagdadaanan para makuha ang trabaho. Sa wakas, inamin ni Lo na para mapabilib ang dati niyang nobyo na iniwan siya para sa isang mas batang babae. Nadismaya si Javier dahil akala niya na gusto talaga niya ang trabaho, kaya sinabi ni Lo na gusto niya din ang trabaho. Gayunpaman, kailangan din niya ang katatagan na meron siya kay Raul. Bigla, nadulas si Maria sa puno malapit sa kanila at nagdahilan ito na naghahanap lang siya ng mga bakas para sa pangangaso. Kinalaunan, narinig ni Lo ang pagtatalo ng mga lalaki tungkol sa kung ano ang pinakamahusay na soccer team sa kasaysayan. Sa paghahanap ng pagkakataon, sumali siya sa pag-uusap. Nagmungkahi siya na isang manlalaro mula sa dekada 60, ang mga diskarte ay nagbigay inspirasyon sa marami sa pinakamahusay na manlalaro ngayon. Humanga ang kalalakihan dito at nagulat si Javier sa kung paano niya nagagawang makipag-usap sa kanila tungkol sa sports. Nakatutok siya kay Lo kaya hindi niya napansin na sinusubukan na kunin ni Andrea ang kanyang atensyon kaya umalis na ito. Kinagabihan, nagtanong si Javier tungkol sa pamilya ni Lo dahil nagtataka ito sa kung paano siya may nalalaman tungkol sa sports. Ikinwento ni Lo na siya ay pinalaki ng kanyang lolo't lola at tinuro sa kanya ng kanyang lolo ang lahat ng alam nito tungkol sa sports. Nagtanong si Javier tungkol kay Raul kaya kinuwento ni Lo na ayaw nito sa sports. Pagkatapos, nagtanong si Lo tungkol sa buhay pag-ibig, kaya inamin ni Javier na hindi pa siya nagkakaroon ng seryosong relasyon. Sa halip, nakikipag-date siya kung kani-kanino para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Dahil doon, tinanong niya si Lo tungkol sa pag-ibig pero nahihirapan itong ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Javier ang kanyang bersyon ng pagmamahal para sa kanyang pamilya, kay Movie at maging sa kanyang kaibigan. Sumunod na araw, naghanda na ang mga bisita na umalis at nangako ang board na malalaman ni na Maria at Lo ang kanilang desisyon sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nakabalik na sina Lo at Javier sa kanilang apartment at tiniyak ni Lo na malaya na niyang mapapanatili ang kanyang aso at makapagpatugtog ng malakas. Sinabi ni Javier na masaya siya na nagkasama sila. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Lo ng email na nagpapahayag na siya ang nakakuha ng trabaho. Binati siya ni Javier pero nag-aalangan siya ngayon tungkol sa pagsubaybay sa Pandaraya.
Hindi nagtagal, nakipagkita si Lo kay Magdalena at napansin nitong iba ang itsura niya. Napapaisip ito kung nagpasibak siya kay Javier na itinanggi ni Lo. Nangatwiran siya na ang pakikisama sa isang lalaki na mas bata sa kanya ay kakaiba, pero sinabi ni Magdalena na mas malaki ang agwat ng edad nila ni Raul. Sumunod na gabi, naghapunan sina Javier at Lo kasama ang board sa pagtanggap sa kanilang bagong direktor. Nang makitang kinakabahan si Lo, sinubukan ni Javier na pakalmahin ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Kumpirmado na may namamagitan na sa kanilang dalawa, pero biglang nagpakita si Raul at inintala ang kanilang sandali. Lumipat ang dalawa sa bar para mag-usap kung saan sinabi ni Raul ang kanyang pagtataka na nakuha ni Lo ang trabaho. Gayunpaman, nagtanong ito kung bakit pa siya nag-abala mag-apply. Nasaktan dito si Lo, kaya pinaalala niya ang dahilan ni Raul na gusto nitong magkaroon ng kaparehas na intelektual. Sinabi ni Raul na ayaw niya sa kanya dahil hindi siya nakakatuwa, pero sinabi ni Lo na dahil lagi niyang ginagawa ang lahat ng hinihiling nito. Dahil dito, napagtanto niya na hindi siya magiging sapat para kay Raul, kaya bumalik na siya ng mesa. Pagkatapos ng hapunan, hinatid na ni Javier ang lasing na si Lo. Pero sumama pa ito sa party ng kanyang kaibigan kung saan ipinakilala siya ng host sa kanyang pinsan na si Jackie. Nagselos si Javier nang makita na nakikipagharutan si Lo sa ibang lalaki at ang samantalahin na ng lalaki si Lo, hinatid na niya ito sa kwarto. Sinubukan ni Lo na makipagtalo tungkol dito pero bigla siyang tinalpak ni Javier. Tapos biglang uminit ang eksena at magdamag na sinibak ni Javier si Lo. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy nila ang kanilang bardagulan na nagkaroon ng kaginhawaan sa kanilang dalawa. Gayunpaman sa lalong madaling panahon, sa gabi bago ang unang araw ni Lo sa trabaho, nagpasya siyang sabihin ang katotohanan dahil natatakot siyang mabuking sila. Sumunod na araw, habang naghahanda siya para sa trabaho, bumisita si Magdalena at nalaman nito na nagpapasibak siya kay Javier. Masaya siya para sa kanyang kaibigan at inamin na mas konektado siya kay Javier kaysa kay Raul. Hindi nagtagal ay dumating na si Lo sa trabaho at habang naghihintay na dalhin siya sa kanyang opisina, gumala siya sa isang studio. Doon, masaya niyang isinabuhay ang kanyang pangarap ng maging isang commentator sa sports. Nahuli siya ng cameraman, kaya nahihiyang umalis si Lo nang hindi napapansin na na-record ang kanyang ginawa. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang bagong assistant na hayaan siyang makita muna si Martin. Nang dinala siya sa kanyang opisina, naroon si Maria na nagkolekta ng mga ebidensya na hindi si Lo ang ina ni Javier. Sa pag-amin sa kanyang pagkatalo, humingi ng paumanhin si Lo para sa mga kasinungalingan at ikinwento kung paano niya gustong umamin na. Gayunpaman, naimpluwensyahan siya ng pagkakataong makakuha ng trabaho na gusto niya. Pagkatapos ay pumunta si Lo sa banyo para pakalmahin ang kanyang sarili at narinig niya ang mga tao na nagchichismisan tungkol sa kanya. Dahil sa bigo, tinawagan niya si Javier na nangako na papasayahin siya. Bago siya bumalik sa kanyang apartment, hinarang siya ni Raul na may dalang mga bulaklak at nakikiusap na bumalik na siya sa kanya. Nag-propose pa ito sa kanya at iginiit na hindi na niya kailangang magtrabaho ulit. Nakita ito ni Javier mula sa bintana kaya tinanong siya ng kanyang kaibigan kung mahal ba niya si Lo. Sa pag-aakalang tinanggap na ni Lo si Raul, ang nasaktan na si Javier ay itinanggi ang kanyang nararamdaman at tinawag si Lo na matandang babae. Gayunpaman, narinig ni Lo ang lahat ng kanyang sinabi kaya umalis ito. Sinundan ito ni Javier para magpaliwanag pero kinuha na ni Lo ang kanyang mga gamit at sinabing babalik na siya kay Raul. Para pigilan ito, ipinagtapat ni Javier ang kanyang nararamdaman pero sinabi ni Lo na pisikal na pangangailangan lang ang kanilang relasyon. Sinabi ni Lo na matanda na siya para sa kanya pero sagot ni Javier na mas malaki ang agwat ng edad nila ni Raul kaysa sa kanila. Sa kabila nito, nagpasya si Lo na ang pagkakaroon ng katatagan ay kasama si Raul, hindi si Javier. Iginiit ni Javier na pwede siyang magkaroon ng katatagan sa kanyang sarili pero umalis pa rin si Lo. Kinagabihan, sinubukang sibakin ni Raul si Lo pero tumanggi ito. Samantala, hindi mapigilan ni Javier na isipin si Lo kaya nagsimula siyang sumulat tungkol dito. Sa kabila ng pagbawi sa buhay na gusto niya, malungkot pa rin siya dahil hindi mawala si Javier sa isip niya. Pinatahan siya ni Magdalena at sa wakas ay inamin na ni Lo na mahal niya si Javier. Sinubukan din ng kaibigan ni Javier na aliwin siya kaya nag-imbita ito ng mga babae. Gayunpaman, nanatiling hindi interesado si Javier sa mga ito. Isang araw, opisyal na nag-propose si Raul kay Lo pero hindi man lang niya hinintay ang sagot nito at ibinalita na lang ang kanilang engagement sa kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, natuklasan ni Lo na ipinadala sa kanya ni Javier ang kwentong isinulat nito tungkol sa kanya. Hindi lang siya sumaya dito dahil nagulat rin siya na mahusay pala na manunulat si Javier. Sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang hindi sumagot sa sulat nito. Hindi nagtagal, nasa hapunan ulit siya kasama ang mga kaibigan ni Raul.
Habang pinipigilan ni Raul ang kanyang mga kaibigan na magsalita tungkol sa sports, naalala ni Lo ang kanyang lolo at kung paano siya nito tinuruan na magsikap para sa kanyang sariling tagumpay. Dahil sa inspirasyon, hinarap ni Lo si Raul tungkol sa pagwawaksi sa lahat ng bagay na gusto niya tungkol sa kanyang sarili, kabilang na ang sports. Inamin niya na kusang loob niyang sinuko ang mga ito para mapanatiling masaya siya, pero ngayon, muling pinag-ibayo niya ang kanyang pangarap bilang isang commentator sa sports kahit na iniisip ni Raul na masyado na siyang matanda para ituloy iyon. Bukod dito, nangarap din siyang makatakas kay Raul kaya umalis na siya na ikinatuwa ni Magdalena. Pagkatapos, hinatid ni Magdalena si Lo sa apartment kung saan muli niyang makakasama si Javier na ikinwento ang mga salitang pagmamahal sa kanya sa kanyang kwento. Nagsalpukan ng kanilang mga labi habang tinatanggap ni Lo ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa madaling panahon, ang channel ng sports ay nahihirapang maghanap ng bagong commentator na nagtulak sa kanila na pag-isipan na kanselahin ng isang segment. Gayunpaman, dumating si Maria at ipinakita si Lo na nagpapanggap bilang isang commentator sa sports na aksidenteng na-record. Nagsimula ito sa pagbangon ni Lo para matupad ang kanyang pangarap. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.